Ayan, samahan nyo kami na pumunta sa soccer practice ng aking anak. In-enroll namin siya sa soccer activity ngayong spring dito sa North Carolina. Sinusuot ng kanyang tatay ang kanyang shin guards. They're required to wear shin guards at magsuot din ng soccer cleats, yung sapatos na may spikes, so para makagalaw sila ng maayos sa field. Ayan, nasa sasakyan na kami at papunta na sa practice. Babiyahe kami ng mga 20 minutes siguro. Hapon ito at medyo iniiwasan namin ang rush hour. Kaya napakaganda ng panahon at binuksan namin ang moonroof ng aming sasakyan para langhap ng fresh air. At napakaganda ng panahon, napakaganda ng tanawin, spring na dito at namumulaklak na ang ilang mga puno dito sa North Carolina. Maganda nga at naiwasan naman namin ng rush hour, so hindi gaanong ka-traffic at makakarating kami sa aming pupuntahan ng mas maaga-aga. Ayan na nga ang soccer field na pagdadausan ng kanilang practice. Ito yung parking area. Mamaya punong-puno ito at hindi ka na makakalabas. At tulog na nga ang aming Coco. Hindi siya nag-nap kanina kaya ginising ko siya. Ayan, at ang magtatay ay binubuhat ang aming mga upuan papunta sa field. At ito naman si Nanay at si Coco na todo support din sa aming Kuya Finn sa kanyang practice. Tuwang-tuwa kami kasi makakamit si Finn ng ibang mga bata, ng ibang mga tao at makakatulong ito sa kanyang socialization at paglalaro din. Kaya nagre-ready na kami para sa panunod ng aming practice. Medyo mainit dyan, siguro mga 68 degrees. At hinihintay din namin ang kanyang grandma, ang kanyang uncle and auntie na manonood din maya-maya. Ayan, nag-uumpisa na. So, 30 minutes silang mag-drills muna. Tuturuan sila ng mga coaches. Ang mga coaches na ito ay mga volunteers ng club. So, tinuturuan sila kung paano mag-stop ng bola at ipapasa nila ito sa kanilang mga teammates. Si Finn ay hinahanap ang kanyang bola. Sabi namin gamitin ang ibibigay ni coach kasi may sarili-sarili silang mga bola. Yan, tuturuan siya na mag-stop ng bola at i-dribble ito. Yan ang dribbling. At ipapasa niya ito sa kanyang teammate. At ayan, todo sigaw ako dyan. Siyempre, ang nanay ay stage mother. Kaya sigaw-sigaw ako dyan. Parang ako yung coach nila na nagmamagaling. Hindi ko mapigilan. Pero siyempre, talagang ganyan ang nanay. Yan, pati si Coco ay sinasabi niya, "Go, Finn, go!" Talaga namang chini-cheer ang kanyang kapatid. Ayan, si coach ay tinuturuan siya kung paano mag-stop ng bola. Gamitin mo yung inner foot para mag-stop. And ayan, at natututo naman ang bata. Tapos ito naman ang after 30 minutes of drills, makikipag-match up sila sa ibang mga ibang class. So per team sila. So ito yung yellow team na ibang class. And then sila yung blue and white. Ayan, todo sigaw ako dyan. Siyempre, sigaw, 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 cheer, cheer, cheer. At ako lang ang nag-cheer sa team ng aking anak. Yung yellow team ay, ang mga parents nila ay todo sigaw, talagang sobrang sigaw. Kaya nilalakasan ko rin yung sigaw ko, di ba? Todo support tayo. Pero napakagandang experience ito para sa mga bata. Si Finn ay dyan takbo-takbo lang siya, pinapanood na yung shadow niya. Sabi namin sa kanya ay mag-focus sa bola, pero parang na-amaze siya sa shadow niya.
at pinapanood lang niya ito. Dumating din dito yung Uncle Greg at Auntie Patty niya at sinasabihan, lalo ng kanyang Uncle Greg ay talagang sports minded, kaya sinasabihan niyang mag-focus si Finn, tignan ng bola, defend, kaya tawang-tawa kami. And yan, itong batang to ay napakagaling sa soccer, parang nakatatlong points ata siya para sa team nila Finn, sila yung nanalo dito. Kaya ako ay todo sigaw, todo cheer. At makalipas ng ilang minuto ay magsasubstitute sila ng mga players. At ito si Finn, water break niya at sinabi namin na wag niyang masyadong anuhin yung kanyang anino, yung kanyang shadow. Tawang-tawa nga kami sa kanya. At ito na, to show their sportsmanship, mag-shake hands sila ng kabilang team, tapos na ang matchup at sila yung nanalo dito, but hindi nila ginagawang big deal kasi mas mahalaga na yung mga bata ay talaga nga namang nag-enjoy at nakapagsalamuha sa ibang mga bata. At eto na si Coco din ay maglalaro na sa field dahil tapos na ang match up. Ayan, that's their Uncle Greg na tinuturuan si Finn kung paano ang gagawin. Tinuturuan siyang bantayan yung goal pag nandun yung kalaban. Pero sa match up, hindi nila ini-encourage yung goalie, kaya hindi pwede. Yan, pinapractice niya si Finn kung anong gagawin next time. Si Coco ay nakikisali rin. At ayan na nga, tapos na ang matchup at paalis na kami. Hindi kami makaalis din dahil ang daming sasakyan. Sobrang dami. Ang ganda, ang saya dito dahil napakaraming tao. Pero sa pag-uwi ay traffic talaga. Ayan na ang aming player at nag-i-snack na siya. At yan lang. Napakaganda ng tanawin. At maraming salamat sa panonood. Till next time. Bye-bye.